Kaya, tingnan natin ito with positive attitudes at hanapan natin ng blessing. At ang isang blessing na ating hinahanap sa ganitong mga panahon ng lockdown, ng quarantine, ay yung makapag-aral tayo sama-sama ng mga salita na nagmumula sa Biblia at hanapan natin ito ng mga practical and fruitful applications in our lives. At yan din po ang gagawin natin ngayon. Mag-aaral tayo. Ang pamagat ating pag-aaral, napakahaba. Words. Yun na. Words. Mga salita. Words are powerful. Very, very powerful. According to many researchers, words can literally change your brain, even the shape and the function of the brain. Words can alter thought and disposition, can affect perception and behavior, and can affect mental, emotional, and physical health. Imagine, words. Yung words nagsisimula sa isang ideya, pagkatapos binubuo sa isip natin kung anong verbal expression ang gagawin. And by the work of our brain that commands our bodily parts, nagiging salita, lumalabas sa bibig, sounds. At yung mga sound na yan, meron tayong common social contract kung ano ang kahulugan na ibibigay natin doon. Halimbawa, ano bang ibig sabihin sa atin ng pag-ibig? Anong pag-ibig sabihin ng sound na babatukan kita? Anong ibig sabihin ng sound na kain na? At yung mga words na yun, pag narinig ng tenga, pag nakita ng mata, pag binabasa, it triggers the brain to react. Kaya yung words na sinasabi natin, nakaka-shape ng brain ng nakikinig. Yung nadidinig natin ng mga salita o nababasang mga written word, nakaka-apekto yun sa takbo ng ating utak. Kaya napakahalaga, lalo sa mga panahon na ito, na pag-ingatan ang pagsasalita. Proverbs 2, 1 and 9 to 11. My son, if you accept my words and store up my commands within you, sa utak mo, pag isinaisip mo itong sinasabi ko, anak, then you will understand what is right and just and fair, every good path. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Discretion will protect you, and understanding will guard you. Napakagandang salita ng magulang sa anak. Sabi ko na, anak, kung papakinggan mo mga salita ko, itong sounds na ito, magiging idea pag pumasok sa tenga mo, pagpasok sa brain mo, madidecode mo yun, at mabibigyan mo ng kahulugan, ano mangyayari? It will go down to your heart. It will make your person and personality. It will affect your behavior, your outlook, your interaction with people, with God, and with yourself. Ganun kahalaga ang salita. Those who hear wise words become wise. At syempre, alam na natin yung kabaligtaran yan. Those that always hear foolish words can become foolish pag hindi sila nag-ingat at naging mapanuri. Research also shows that positive words, for instance, peace and love, can alter the expression of genes, can strengthen areas in our frontal lobes in our brain, and promote the brain's cognitive functioning. In other words, let's go very technical, positive words such as peace and love can affect the body. May talab sa ating katawan ang mga salitang pag-ibig, kapayapaan. They propel the motivational centers of the brain, according to research, into action, and it propels proficiency. But research also shows hostile language can disrupt specific genes that play a key part in the production of neurochemicals that protect us from stress. Kung magpanggap na tayo na iintindihan natin yung mga technical terms na yan, ang importante lang, hostile language can affect the body and physical health. So kung ang words ay soothing, comforting, loving, may talab sa ating kalusugan, kung ang mga salita ay mabalasik, masungit, magagalitin, galit, may puot, may epekto rin sa ating kalusugan. Sa kalusugan ng nagsasalita o nagsusulat at ng nakakarinig o nakakabasa. Proverbs 18:21, the tongue is the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, importante, gagamitin mo ba ang salita para magbigay buhay o para kumitil, para pumatay? Gagamitin mo ba ang salita para mang-relax ang kapwa o mang-stress?
Gagamitin mo ba ang salita para magbigay sa kanya ng kapayapaan o para siya takutin at guluhin? Yun ang power ng salita. Words can give life or can kill life. Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Maraming problema, maraming tao, maraming kaya katakutan, maraming inaalala, maraming suliranin, maraming anxieties. So tayo ngayon, anong gagawin natin pag nagsalita tayo? Pag nag-text tayo, pag nag-post tayo, pag nag-share, pag nag-comment, magpapagaan ka ba ng damdamin ng kapwa o magpapabigat? Ano? Pwede natin yung piliin at dapat conscious tayo. Now, words can enliven. Nakakapagpasigla, nakakapagbigay buhay. Proverbs 16:21, the wise in heart are called discerning, and gracious words promote instruction. Pagka mabait, maamo ang mga salita, yung nakikinig nagiging teachable, nagiging open-hearted, open-minded, at nagiging madali ang pagtatalastasan, ang pakikipag-isa, pakikipagbabutihan. Pero iniingatan. Kasi ang salita rin pwedeng maglayo sa loob ng kapwa. Pwedeng magsara ng kanyang isip. Pwedeng makagambala sa kanya o siya ay maantig, siya ay makiliti para magalit. Kaya importante na kinukortehan ang salita, pinag-iisipan bago bitawan. Kind words promote learning. Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Gusto ba natin yun? Yung pag nagsalita tayo, yung masaya, lumungkot, yung tahimik, gumulo, yung magkabati, nag-away, yung nananahimik, naliligalig. Gusto ba natin ganun ang effect ng ating salita? Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Hindi lang physical ang pagpapagaling. Mental din, emotional, and spiritual. Lalong-lalo sa panahon ngayon na iwas tayo ng iwas na magkaroon ng sakit. Yung masaya ang tao, lumalakas ang kanyang immune system. Lumalakas ang kanyang katawan na siyang nagiging panalo pagka pinipili tayong pasukin ng mga mikrobyo. Pero yung taong malungkot, yung taong galit, natatakot, stressed, humihina ang kanyang lakas at maaari siyang magupo ng mga pumupilit pumasok ng mga mikrobyo. Kaya ministry natin sa isa't isa, pasayahin, palakasin ang loob. Huwag na tayong magdagdag pa sa mabigat na nararamdaman ng marami. Now, according to research, angry words send alarm messages through the brain, and they partially shut down the logic and the reasoning centers located in the frontal lobes, again in the brain. In other words, angry words affect the brain. Pag lagi kang nagagalit sa kasambahay mo, lagi kang nagagalit sa magulang mo, sa anak mo, sa kapatid mo, nakaka-affect yun sa brain nila. At sa brain mo rin. Negative ang effect. Proverbs 16:28, a perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Yung bang naka-lockdown na kayo, konti na lang kayo sa bahay, baka naman magtampuhan pa kayo, magkagalit pa kayo dahil merong isa dyan ay nag-iintriga, may isa dyan na naghahasik ng gulo. Ang mga churches ngayon ay nagkikita-kita na lang through live streaming, nagkakasama-sama na lang through the internet. Baka naman may magsisiksik pa dyan ng mga gulo, mga divisive issues. Hindi ito ang panahon para dyan. In fact, kahit anong oras, hindi yun ang panahon. Pero lalo ngayon, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin panatag, payapa, tahimik. Huwag na manggulo pa. Huwag na mag-introduce sa mga issues na mag-ahati-hati ng mga opinion, magkakanya-kanya at magkakampi-kampi ang mga tao. Ang mahalaga ngayon, patahimikin ang loob natin at ang loob ng ating kapwa. Yan ang laban natin sa napakaraming threats around us. Yung tahimik na kalooban, malusog na katawan. Proverbs 17:20, one whose heart is corrupt does not prosper. One whose tongue is perverse falls into trouble. Yung mga makakati ang dila, yung lahat ng iniisip nila,
bigla-bigla na lang nilang isinisiwala at ibinubulalas kung saan sa ang forum, kahit sana lang na minsan yun ang nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Gumagawa sila ng mga patibong na sila rin ang nahuhulog, naglalagay sila ng mga problema para sa sarili nila. Ang taong marunong manahimik sa tamang timing ay naliligtas sa maraming mga problema. Pero ang taong makuda, madada, lagi na lang may sinasabi, laging may comment, lalo kayong mga comment na yon ay nakakasakit ng damdamin ng kapwa, o kaya ay sumasalungat sa kairalan o umiiral ng mga sistema, anong hinahanap mo? Edi, trouble. Kaya pag-ingatan kung ano-ano mga pinagsasasabi, hindi lahat ng iniisip, isinisiwalat ng bibig, o isinusulat ng kamay, o ipinopost sa internet. Kasi, ang bunga nun, maaaring maging negative sa iba, sa iyo, sa lahat. Importanteng maging mapanuri. Proverbs 17:27. The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. Importante yan. The one who has knowledge uses words with restraint. May pagpipigil sa paggamit ng mga salita. Kasi ang salita may bunga, may epekto. Hindi pwedeng pawalan mo yan na wala yung tatamaan. So kung minsan, pana yung salita mo, nung pinawalan mo, merong na tamaan, na sugatan, kung minsan man boomerang sa paghakis mo sa langit, sa iyo pala babalik, ikaw din ang tatamaan. So pag-ingatan na ang pinapawalan mong salita ay bulaklak, para pag bumalik, wow, ang bango. Ang pinahinahagis mo salita ay mga masasarap na mga mamon, para pag bumalik, edi ang sarap ng galianda mo. Pero magpapawala ka ng lason, di sa'yo rin yan babalik. Magpapawala ka ng mga salitang makaka-offend, lalo dun sa mga merong authority over you. Okay, yung mga meron naman talagang assigned authority, o offended mo sila, anong gagawin mo? Alam nga namang ikaw ang manalo at hindi sila. Siyempre, the system has to prevail. Magkakriticize ka halimbawa sa mga civil authorities right now, and we are really strictly under civil authority, dapat mag-cooperate ka. Hindi kung meron kang ibang opinion, gusto mo ikaw pa yung masunod, mag-i-air ka pa ng mga pampagulo ng isip ng iba. So, anong gusto mo? Ikaw ang masunod sa ganitong larangan. Yung kapitbahay mo naman, gusto niya siya ang masunod sa ibang area. E di ang gulo-gulo na, sino ba talaga susundin natin? Para magkaroon ng kaayusan, yung nakalagay dyan na nakapwesto, yun ang tulungan natin at susundin natin. Of course, we are free naman to express yung mga valid and validated concerns natin. Pero ang isipin na lang natin, bago tayo magsalita, saan ito pupunta? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa kanila? Anong mangyayari sa akin? At kung hindi yun makakabuti, mabuti pa ipagpaliban ang pagbubuka ng kumakating bibig. At ang dila na parang dalang na nagpupumiglas ay gapiin at pigilin. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but harsh words stirs up anger. So pag may nagagalit, sinagot mo ng galit ka rin, away ang ending. Pero kung mabanayad ka, ikaw ay mapagpigil sa sarili, mahinaon, kahit yung galit ng kapwa mo, huhupa. Kasi yung galit na ibinubuhos sa'yo, pag hindi mo sinagot ng galit, mauubos din yun. Parang tug of war, hinihila ka ng galit, hihilahin mo rin siya, kaya ang tagal ng hilahan nyo. Bitawan mo agad yan, hindi natumba na siya, wala nang tug of war. So, huwag ka nang sumagot ng galit sa galit para matapos ang lahat. A positive view of yourself will bias you towards seeing the good in others. Alam niyo yung mga mababait, yung mga madalas ay nawa 1, 2, 3, naloloko pa ng kapwa, tapos sasamantalahan. Kasi akala nila, tiniisip nila, mabait din ang kapwa tulad nila. So usually yung talagang taus-puso ang bait sa kapwa. Kasi ang tingin niya, mabait din ang kapwa. Kaya siya napagsasamantalahan. Kasi kung siya yung gagawa ng ganon, hindi siya magsasamantala. Kaya siya naloloko kasi iniisip niya, kung siya yung kapwa niya, hindi siya mangloloko. Kaya makikita natin kung anong laman ng puso sa behavior. Meanwhile, a negative self-image will make you suspicious of others. Magiging mapagduda ka. Kasi ibig sabihin, baka ikaw din kaduda-duda. Kaya yung mga walang kamalay-malay na sila ay bigla-bigla na lang naloloko kasi hindi makati ang utak nila. Kung sila lang hindi nila gagawin sa kapwa. Meron din naman kumisang advantage yung makati ang utak mo para hindi ka maloko ng iba, hindi ka mapagsamantalahan. But up to a point. Kasi kumisan, pag masyadong negative ang tingin mo sa mundo,
negative ang salita mo, negative ang action mo, negative na ang lahat. Kaya importante, susuriin natin ano bang laman ng ating puso. Ano bang korte ng puso natin? Kasi yan ang lalabas sa ating bibig ng mga salita. Proverbs 15:7, the lips of the wise spread knowledge, but the hearts of fools are not upright. Laging yung salita, yung knowledge, yung ugali, ano yan? Magkakamukha. Nagsisimula sa isip, sa ugali, magiging asal, magiging action, magiging behavior, magiging character. Kaya pagka negative lang yung ating salita, nalalagay tayo sa gulo, napapaaway, napapahamak, suriin natin ang paraan ng ating pag-iisip kasi doon niyon nagmumula. Proverbs 18:7, the mouths of fools are their undoing, and their lips are a snare to their very lives. Pag ang isang tao ay hangal, siya ang nagiging biktima ng kanyang kadaldalan at ng kanyang mga walang pagpipigil na pagbubuka ng bibig. Therefore, ano ba talaga ang tutumbukin ang usapan natin na ito? Control words. Especially in these times of stress, of worry and anxiety and fear, in these times of doubt, mental and emotional stability, in these times when people are going through oversensitivity, impatience, some people getting very close to the edge, we must control words. Words that we won't usually write or verbalize. Itong mga aking binanggit. I don't usually say these words, worry, anxiety, fear, blah, blah, blah. But I had to say it because I had to be very clear kung ano pinag-uusapan natin ng mga words. Kasi ito mga trigger words. Yung taong natatakot, pag sabi mo pa ng word na do not be afraid, lalo natatakot yun kasi yung afraid, trigger word. Yung tao na nagda-doubt, pag sinabi mong do not doubt, lalong nabubuhay yung word na doubt sa utak niya. Pag sinabi mong don't worry, you will not die, lalo niya naisip na mamamatay siya because you dignify the idea with a word. Kaya nga kahit ang mga Israelites doon, hindi nila tinatawag ang pangalan ng Diyos. Sinasabi lang nila, the Lord. Ayaw nilang banggitin yung word in a very positive way pa yun, ha? Kasi powerful yung word. E pag sinabi yung mga words, mga negative, mga hate, mga kill, mga die, mga hunger, pestilence, judgment, na negative, mabigat sa puso ng nakikinig. Kaya iniiwasan natin to dignify the negative idea by naming them and mentioning their proper names. Control the words you say. Because words you say can do good or harm to others. Especially these days, ang mga tao sensitive. Words that you say could do good or harm to yourself. Yung pangalan ng sakit na umiikot ngayon sa napakaraming lugar, kailangan po mambanggitin mo talaga yung proper name niya, paulit-ulit. Alam niyo kung bakit hindi nawawala sa isip natin si Jose Rizal? Kasi lahat ng kanya Jose Rizal. May mga probinsya, Rizal. May semento, Rizal Cement. May Rizal Posporo. May Rizal Park. May Rizal lahat. Ngayon, bakit yung pangalan ng sakit na ito na ayaw natin, lagi nating binabagit at yung ulit-ulit, hindi tuloy siya matanggal-tanggal sa ating guni-guni. Hindi siya wala sa ating consciousness. At pag nasa loob ng consciousness mo yun, parang binuksan mo tayo yung utak mo, yung katawan na pagpasok niya, welcome siya. Kasi inire-recognize mo eh. Pwede ba oblique na lang ang pag-mention niya? Huwag nang laging ungkatin. Yung iba, technical term pa, lahat ng buong pangalan, pati number nakalagay. Talaga, baka gusto niyo isulat sa noon nyo. Baka gusto natin isulat sa ating mga pader, ilagay sa mga dambana, sa mga placard, gawing kwentas. Bakit kailangan laging sabihin yung negative? Kahit naman oblique, kahit na indirect, nagkakaintindihan na rin tayo. Ang mga lolo at lolo ko nga, they don't call each other by name eh. Ang tawag ng ima ko sa tatang ko, sa Bulacan, hoy. Ang tawag naman ng tatang ko sa ima ko, hoy. Hindi nila binabagit yung pangalan, too sacred. So negatively or positively, yung name hindi mo pinagbababanggit. Lalo kung napaka-extreme ng positive meaning niya o napaka-extreme ng negative meaning niya. Ano ba yung may sakit, nandoon na taga-agaw buhay, sa mga huwag kang maglala, hindi ka mamamatay. Hindi mo na sinasabi yun.
Ang sasabihin mo lang na magpalakas ka, magpagaling ka. We don't honor too much mga negative ideas by giving them names. And lagi mong inuungkat, binabangkit-bangkit yung pangalan. Tigilan natin yung ganyang klaseng pag-iisip kasi hindi nakakadagdag sa ating positive attitude, hindi nakakapagpalangatsa. Pwede yung magpalakas sa ating loob at pwede rin magpahina. Liban na lang, kayo ay World Health Organization worker o taga-Department of Health, hindi niyo naman kailangan malaman kung ilan ang bagong may sakit sa minutong ito eh. Hindi niyo kailangan bantayan yan oras-oras, minuto. Kasi wala namang direct effect sa buhay mo araw-araw sa loob ng iyong lockdown room. Ang pwede lang maging effect niyan na pwede natin pakinabangan, ay lalo pala akong dapat mag-ingat. But do you really have to know the details? Kailangan ba talaga na i-forward natin, i-send sa mga PM, ang bawat video na napapanood natin kahit saan, mga nakakalungkot, mga nakakatakot, nakakahina ng loob? Kailangan ba talaga magtakotan tayo? Gawin natin ang buhay natin araw-araw na parang horror movie? O lumikha tayo ng isang bubble, isang mundong nasa loob lang ng ating isip, nasa loob lang ng ating puso. Ang i-feed natin doon, makulay na buhay, maganda, yung maayos, because it will affect the way we think. And how we think affects our body. And how our body responds to all of this will either prepare us and make us stronger, laban sa sakit, or will make us weaker. Piliin natin yan. Choose to be positive. Choose what is true and good and beautiful. Kasi meron din true and bad and ugly. Talaga kung gusto mo lagi yung ugly ang tingnan, pwede ka naman pumili sa beautiful, especially if it will affect your health. Let's exercise some discipline sa pagsasalita. Huwag laging pag-usapan yung ayaw natin. Ayaw mo pala pag lagi mo pinag-uusapan. Dapat yun na lang pag-usapan yung kung ano ang magkakaroon ng practical help sa pang-araw-araw nating buhay. Yung iba wag na. Kailangan natin ng news distancing. Kailangan natin na ignore up to a point para hindi siya maghari sa ating isip at sa ating puso. Be accountable for your words. Pwede kang manakot o magpalakas ng loob, magpasaya o magpalungkot. Proverbs 19:5, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will not go free. Tapos malungkot na nga, ang maraming katotohanan dyan, mahirap na nga. Ang dami pa umiimbento ng fake news na lalong nagpapalala ng ating damdamin, mga fake news na lalong nananakot, nanghihina tayo, nagpapasira ng loob. At yung iba naman, ibabasa pa, Tito, what do you think of this? Fake news po ba ito? Please lang, kung hindi ko i-share na totoong news yan, huwag yung i-share sa akin. Anong gusto nyo? Ako ang manervisin? Ako ang mag-aalit? Ako ang matakot? Ako ang mag-alala? Huwag nyo ako pinapadala ng mga ganyan-ganyan, ibablock ko kayo. Nabother ka na pala, ipapass mo pa sa akin, para mabother din ako, ganun. Kailangan, talagaan natin ang isa't isa. Tulungan natin na malimutan yung mga bagay na nakakapagpahirap ng loob, hindi yung ipagsisiksikan pa natin. Meron 2 a.m., doon pa ipapadala, walang ka oras-oras dahil dapat pahinga na. Papadala ka pa ng, totoo po kaya ito? So, kung hindi mo alam na totoo yan, huwag mo ipasa sa akin, ha? Ano ako, taga-check mo kung anong totoo hindi? Kailangan meron tayong respeto sa isa't isa at meron naman tayong alaga sa isa't isa. Kung ay nakakapagpagulo ito, nakakapagpa-nervous, huwag ko na lang i-share. Total, kahit naman malaman niya ito, walang practical need sa buhay niya na malaman ito. That is what we have to do these difficult times, to care for one another. Proverbs 10:13, wisdom is found on the lips of the discerning, but a rod is for the back of one who has no sense. Yan daw dapat. Yung mga walang sense dyan, yung mga hindi marunong, dapat hambalusin sa likod nila. Yan ang sinasabi ng Proverbs 10:13. Dapat paluin para magtanda at tumigil ng pagpapahirap ng loob ng kapwa. Wisdom shows in speech and vocabulary. Lalo sa mga panahon na ito, madaling malaman kung sino ang foolish at sino ang wise. Ano ang pinagkakakalat mo, anong pino-forward mo, anong sinishare mo. Yung iba naman, hindi ko malaman kung gusto lang maraming mag-like, magpo-post. Lahat po ng nananalig na ang Diyos ay papagalingin tayo. Say it. And their tongues speak what is just. Sa ganitong challenging times, that let us choose to be wise, let us choose to be just, let us choose to be kind.
Yun ang kailangan ng bawat isa sa atin. So, bless others with your words. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. Magpalakasan tayo ng loob at buuin natin ang loob ng isa't isa. Hindi sirain, hindi gibahin. Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Ang ating mga usapan ay masarap, kaaya-aya, kaiga-igaya, kaibig-ibig. Alagaan ang sinasabi ng salita. Bantayan ang mata ko anong nababasa, napapanood. Bantayan ang tenga ko anong naririnig because it could spell health